Lolo, anong problema mo ngayon? Bakit ka pumunta sa isang paaralan para pag-usapan ng negosyo? Ano ang masama sa isang paaralan? Ang elementarya ay puno ng sigla. Sa lahat ng dako, naririnig ang tawanan ng mga bata. Lahat ay tumatawag sa akin na lolo. Hindi tulad sa malamig na Villarosal kung saan walang ni isang kaluluwa. Sige. Kung gusto mong, tawagin kang lolo ng mga bata. Kung gayon, sa Villarosal mo, ipapatugtog ko ng paulit-ulit ang kanta ng ampitong tagapagtanggol. Iyong sinasabi, ang kanta ng ampitong tagapagtanggol para marinig mo buong araw. Huwag mo akong inisin. Suwail na anak, gusto mo ba akong patayin sa sama ng loob? Alam na alam mo, na sa pamilya Reyes, dahil sa nakakubling gin, may isang nag-iisang tagapagmana sa bawat henerasyon. Kung hindi ka magpapakasalagan, at bibigyan ako ng apo sa tuhod, ilang taon na lang ang natitira sa akin, gaano na lang katagal ang buhay ko? Oo na, sige. Kailangan mo lang magtiis at mabuhay ng 100 taon. Balang araw, ang apo sa tuhod mo ay darating upang bisitahin ka sa isang ulap ng mga kulay. Kaninong bata ito? Ginoong Reyes. Sabihin nyo, sino ang responsable kung bakit si Alejandro ay na-hospital? Saang silid siya? Binibining Cruz, ito ay pribadong impormasyon ng pasyente. Hindi namin maaaring. Tigilan mo ang pagsasalita ng kalokohan. Alam mo ba kung sino ako? Kung sa loob ng 3 segundo, ay hindi mo sasabihin sa akin ang numero ng silid, sisiguraduhin kung matatanggal ka sa trabaho. Hahanapin ko po ngayon din. Nahanap ko na, nasa silid 606 siya. Lolo. Kaya pala alam mo pa rin na lolo mo ako. Sabihin mo, ang pamilya Reyes natin ay walang ni isang tagapagmana at ikaw muntik mo nang ipabaon sa lupa ang matandang ito. Sabihin mo, isa ka ng ganap na lalaki, at ganoon pa rin nahulog ka, sa hagdan at nasugatan. Lolo, nagkakamali ka. Hindi ako ang nasaktan. Isang maliit na bata. Hindi ko nga siya hinawakan. Ano? Ang bata, nahulog sa hagdan, at ikaw ang napunta sa ospital. Kaninong bata yan? Ginoong Reyes. Lolo. Ang sasabihin ko ay baka hindi mo paniwalaan. Hindi ko nga hinawakan ng bata, pero nang makita ko ang sugat ng bata, ang buong katawan ko, ang aking kalooban, ay labis na sumasakit. Para bang ang taong nasaktan ay ako. Ibig mong sabihin, nahulog ang batang iyon, sa hagdan sa harap mo, at bilang resulta, nasaktan ka rin tulad niya. Posible kaya? Ibigay mo ang kamay mo. Tama, ito nga. Ito ay sa pamilya Reyes natin. Ito ang minanang, marka ng koneksyong empasya. Alejandro, walang hiya, may anak ka. Ano? Hay, magsasalita ka na naman ng kalokohan. Sa mga taong ito, ni hindi ko man lang nahawakan ang kamay ng isang babae. Binibining Cruz. O, Pumunta ka sa aking opisina at dalhin mo sa akin ang family tree ng mga Reyes. opo, Ginoong Reyes. Ang pamilya Reyes, ang dahilan kung bakit mayroon lamang isang nag-iisang tagapagmana sa bawat henerasyon, ay dahil mayroon tayong nakakubling gene ng koneksyong empatya. Kapag ang ama at anak ay nagkokonekta, mararamdaman ng anak ang parehong bagay na nararamdaman ng ama, at maaari pa itong gabayan. Ngunit, ang posibilidad na ito ng pagmamana ay napakabihira. Naaalala ko na ang huling beses na naitala sa family tree.
ay sa iyong lolo sa tuhod at lolo sa talampakan na salamat sa koneksyong empatya, nakatakas mula sa isang sakuna sa digmaan. Tingnan mo. Hindi ako nagkamali. Hindi ka panipaniwala. Kung gayon, ang nabangga ko ay ang sarili kong anak. Siya kaya, ang babae 5 taon na ang nakalipas. Ang tumulong sa akin na mag-detox. Gagantihan kita. Ito ang hiyas ng ating pamilya. Ang galing. Sa wakas, may tagapagmana na ang pamilya Reyes. Maaari ko nang yakapin ang aking apo sa tuhod. 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 Lolo, ang binti mo. Sa ganitong pagkakataon, inaalala mo pa ang binti ko. Ang pamilya Reyes ay mayroon lamang isang nag-iisang tagapagmana sa bawat henerasyon at ngayon sa wakas ay mayroon na tayong supling na ito. Bakit hindi ka bumangon agad at dalhin ang aking apo sa tuhod? Pabalik? Sige. Binibining Cruz, saan silid naroon ang bata ngayon? 606. Umalis na tayo ngayon din. Pupunta tayo sa silid 606 para hanapin ang aking anak. At iuwi siya. Hoy, hoy, hoy. Nanay, pasensya na po. Leo, bakit mo biglang sinasabi iyan? Nanay, si Leo ay nagkasakit dati, at marami tayong nagastos na pera. Ngayon si Leo ay na-hospital na naman, at mas marami pa tayong gagastusin. Leo, hindi mo na pwedeng. Sabihin ulit ang mga bagay na iyan. Narinig mo ba ako? Si nanay, ang nagnais na dalhin ka. Sa mundong ito, hanggat malusog ka, handang gumastos si nanay ng lahat ng perang kailangan. Ginoo, narito na po. Anak, dumating si tatay para iuwi ka. Anak, uuwi na tayo, kasama si tatay. Narito na. Hanggat malusog si Leo, handang-handa si nanay, gumastos ng kahit ano. Kaya ikaw pala, ang cute-cute, ang nagpadala sa Alejandro Reyes ko, sa ospital. Sino ka? Bakit ka pumasok ng walang pahintulot sa isang pribadong silid? Aba, tingnan mo nga naman, ang dati kong kaklase, si Sofia Santos, ang tagal na nating hindi nagkita, ang laki na ng anak mo. Hindi ka naman, single mom, di ba? Ano naman sa'yo? Ang pribado mong buhay, sa totoo lang, wala akong pakialam. Ngayon, dumating ako para humingi ng paliwanag tungkol kay Alejandro Reyes. Sabihin nyo, paano nyo balak, magbayad pinsala? Binibini, ako ang nabangga ng lalaking yan. Kung may babayaran, dapat siya ang magbayad sa akin. Balingwingoy, walang hiya kang nagsisinungaling. Kung nabangga ka niya, paano nangyari na siya mismo ang malubhang nasugatan sa emergency room? Naiintindihan ko na, siguro hindi ka kayang buhayin ng nanay mo. Kaya pinagtatrabaho ka, bilang profesional na manloloko. Wala akong niloko. Nagsasabi ako ng totoo. Tama na, ayoko nang marinig ang mga dahilan nyo. Emergency at ospitalisasyon, kabuang 300,000 piso. Bukod pa rito, ang nasayang na oras, na nawala kay Alejandro Reyes ko, at ang moral na pinsala, kabuang 1,000,000 piso. 1,000,000 piso. Valeria Cruz, ito ay panginikil. Ang mismong biktima ay hindi nga nagreklamo. Anong karapatan mo para humingi ng pera? Dahil, ang lolo ko at si Ginoong Ricardo Reyes, ay matagal ng kaibigan ng pamilya. Ako ang magiging ginang Reyes. Ano ang problema kung humingi ako ng kabayaran? Sa ngalan ng aking kasintahan, 1,000,000 piso. Hindi bababa kahit 1 sentimo. Kung hindi, palalayasin ko kayong dalawa sa ospital. Valeria, wag mong abusuhin ang kapangyarihan mo. Ang anak ko ang biktima. Gusto mong magbayad kami? Kahit sa panaginip mo. Ang tigas ng ulo. Seguridad, tanggalin ang IV. Sa balingwingway na yan, palayasin sila sa silid. Opo, binibini. Nanay, Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ang anak ko. Huwag ninyong hawakan ang anak ko. Leo, bitawan ninyo ako. Huwag ninyong hawakan ang anak ko. Bitawan ninyo ako. bitawan ninyo ako.
Nakikita mo, Sofia Santos, ito ang mga kahihinatnan ng pagsuway sa akin. Hanggat hindi mo nakukuha ang 1,000,000 piso na kabayaran, ikaw ay tatanggihan ng lahat ng ospital sa baybayin. Kaya, dalhin mo ang bastardo mo at hintayin ang kamatayan. Ang operasyon ni Leo ay 3,000,000 piso. At kailangan pang idagdag ang 1,000,000 piso para sa kabayaran. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Ginoong Reyes, kakakumpirma ko lang na ang gusali ng ospital kung saan naroon ang batang amo ay hindi ito. Bukod pa rito, sabi ng nurse na kalahating oras na ang nakalipas ay na-discharge na sila. Na-discharge na sila? Opo. Ayos ka lang? May mali. Mukhang ang sakit ng anak ko ay hindi pa lubusang gumagaling. Binibining Cruz, sabihin ninyo. Harangan. Ang lahat ng labasan ng high-speed train, mga paliparan at istasyon ng tren, at ang mga daanan sa mga pantalan, sa pinakamaikling panahon, pakilyusan ng lahat ng mapagkukunan, para mahanap ang anak ko. Opo. Mga ginoo at ginang, tingnan nyo rito. Ang mga longganisa na gawa ng nanay ko ay napakasarap. Ang mga longganisa ng nanay ko ay napakasarap. Napakabait na bata. Sa murang edad niya, tinutulungan na niya ang nanay niya sa tindahan. Ginang, bigyan niyo po kami ng 2, pakiusap. Naman! Kung makakabenta ako ng 20, longganisa pa ngayon, makakabili ako kay Leo ng 1 kahon ng imported na gamot. Oo. Leo, ang galing mo. Nanay, nahulog ang bituin na iyon. Diyos ko, siya pala ang pinakamayamang tao sa baybayin. Para lang maghanap ng bata, tingnan mo ang ginawa niyang gulo. Kung makita nila ang batang amo, ang gantimpala ay isang napakalaking halaga. Tama, nanay. Kung mawala ako, hahanapin din ba ako ni tatay sa langit? Mahal, kahit hindi si tatay, galugarin ng nanay, ang langit at lupa, para mahanap ka. Nanay, kung makita ko ang batang amo ng mga Reyes, hindi mo na ba kailangang magtrabaho ng ganoon kahirap, naghahanap ng trabaho sa araw, at nagbebenta sa gabi, sa sobrang pagod? Gago, ano ang sinasabi mo? Hindi man lang, napapagod si nanay, para kay nanay. Si Leo, ay mas mahalaga kaysa sa batang amo ng mga Reyes. At para kay Leo, si nanay din ang pinakamahalaga. Nanay, ito ba ang bagong kumpanya na nahanap mo? Napakalaki at napakaganda. Ang galing ni nanay. Kayo po ba, si Binibining Santos? Dito po kayo, para magparehistro. Nga pala, ipinagbabawal ng aming kumpanya na sa oras ng trabaho ay hindi pinapayagang magdala ng mga bata. Pumasok lang ang bata para gumamit ng banyo. Naghihintay ang tatay niya sa labas. Leo, pumunta ka muna sa banyo pagkatapos maghanap ka ng lugar at hintayin mo ako ng tahimik. Paglabas ni nanay sa trabaho, susunduin ka niya. MMM. Binibining Cruz, siya ang bagong sekretarya ng presidente. Si Sofia Santos, pakiusap, ipasa ang trabaho sa kanya. Aba, tingnan mo nga naman, hindi ba kumikita ang pagiging manloloko mo, kaya ngayon ay nagiging sekretarya ka? Hindi ko kaya. Para sa gamot ni Leo, kailangan kong magtiis. Binibining Cruz, hindi ba ako narito para mangolekta ng pera para sa iyong bayad pinsala? Sana ay gabayan mo ako sa aking magiging trabaho. Ngayon marunong ka nang maging masunurin, at dati ano ang ginagawa mo? Pero, ang direkta mong boss, ay si Alejandro mismo. Pagkatapos ng pag-iwan mo sa kanya, sigurado akong sisantihin ka niya, sa kumpanya. Dumating si Ginoong Reyes.
Ito ang gene ng koneksyong empatiya. Pinapatunayan nito na ang anak ko ay narito mismo. Binibining Cruz na ang lahat ng mga gwardya sa lahat ng hintuan ng bus, istasyon ng tren, at mga pasukan at labasan ng mga gusali ng opisina ay dapat hanapin ng batang amo at ibalik siya. Opo, Tara na. Ginoong Reyes, ayos lang ba ang pulso ninyo? Gusto ninyo bang lagyan ko ng benda? Ang kakaiba, bakit parang pamilyar ang pakiramdam na ito? Leo, Alejandro. Ang babaeng ito ay walang karanasan. Bukod pa rito, may anak siya. Hindi niya kayang gampanan ang posisyon ng sekretarya ng presidente. Ginoong Reyes, ang anak ko at ako ay malapit lang nakatira. Kaya kong maging available anumang oras. Sige, tatanungin kita. Kapag nilanat ang anak mo, magpapalam ka ba ng day off? Kung ipadala ka ng kumpanya sa business trip, iiwan mo ba ang anak mo mag-isa? Kapag lumabas ang anak mo sa eskwelahan, makakapag-overtime ka ba? Ako, Kita mo na. Hindi mo kaya, di ba, mas mabuti pang bumalik ka sa pwesto mo. Teka, may tanong ako. Kung ang isang 6 na taong gulang na bata ay biglang lumuhod, ano kaya ang dahilan? siguro. Dahil sa sobrang bilis ng pagtakbo, nadapa siya ng hindi sinasadya sa isang balakid. Binibining Cruz. Hanapin din ng detalyado. Sa mga lugar na may balakid. Opo. Ayos, tanggap ka na. Pagkatapos mong mag-register, hanapin mo ako sa 13 palapag. Talaga po, salamat po, Ginoong Reyes. Kaya pala tinanggap siya. Anong klaseng interview ito? Narinig ko na hinahanap ni Ginoong Reyes ang nawawalang batang tagapagmana. Gusto niyang humingi ng payo kay Binibining Santos. Ano, may anak si Ginoong Reyes? Hindi ko papayagan na sino mang babae ang umagaw sa pwesto ko. Lina, tulungan mo akong alamin kung sino talaga ang anak ni Ginoong Reyes at pagkatapos, tapusin siya ng tuluyan. Magandang umaga, Ginoong Reyes. Maupo ka. Ang formal naman. Sana, ang Leo ko, paglaki niya, maging isang presidente na may karakter. Para sa susunod na quarter, plano kong maglunsad ng isang brand ng damit pambata. Binibining Santos. Batay sa sarili mong karanasan, ilarawan mo sa akin kung anong mga estilo ng damit pang tag-init ang paborito ng isang 6 na taong gulang na bata. Ako, Oo. ang mga 6 na taong gulang na bata ay nasa edad na ng pagpapakitang gilas. Halimbawa, ang anak ko ay mahilig magsuot ng maliliwanag at matingkad na kulay at mahilig siya sa mga set. Minsan, gusto rin niyang magsuot ng palda ng patago. Ipaalam sa Departamento ng Disenyo na agad magdagdag ng mga disenyo ng palda para sa mga bata. Hindi. Ginoong Reyes, ang ibig kong sabihin paminsan-minsan lang. Ginagawa yan ng Leo ko, hindi yan karaniwan. Ayos lang. Sa tingin ko, magiging cute ang anak ko sa palda. Leo, anong ginagawa mo rito? Ayon sa aming financial report nung nakaraang quarter, maganda ang sitwasyon. Kung sa linggong ito ay magpapatuloy tayo ng ganito, ang ating grupo ay makakamit ng napakalaking pag-unlad. Ayos lang. Magpatuloy ka. Para sa susunod na quarter, Ginoong Reyes, ako. Ginoong Reyes, may problema ba sa aking report? Walang problema. May pumasok lang sa mata ko. Sige. Magpatuloy tayo. Ginoong Reyes, hinanap na namin sa paligid, at wala kaming nakitang bakas ng batang amo. Gayunpaman, ayon sa Human Resources, kaninang umaga ay may isang 6 na taong gulang na bata ang pumasok sa gusali ng Grupo Reyes. Alam ko na, ang anak ko ay nasa gusaling ito. Kaya, ang anak ko ay nasa gusaling ito. Ang kakaiba, sumusumpa ako na nakakita ako ng anino.
Ginoong Reyes, kakauwi lang ng tagalinis na, ang batang amo, ay nasa gusali ng opisina sa Zone A. Magpadala agad ng tauhan, para harangan ang Zone A, lahat ng pasukan at labasan. Pupunta ako doon ngayon din. Tapos na ang pulong. Nakakagulat, akala ko, nahuli niya ako, sa opisina. Buti na lang at itong matalinong bata. Nanay, Leo, anong ginagawa mo rito? Binibining Cruz, ano ang balak mo? Ano ang balak ko? Sofia Santos, ang tuso mo. Una, lumapit ka kay Alejandro, gamit ang panlilinlang. Pagkatapos ay ginamit mo ang pagkakaroon ng anak para makuha ang kanyang pabor, at naging personal na kalihim niya. At ngayon, naglakas loob kang labagin ang mga patakaran ng kumpanya sa pagdadala ng iyong anak. Unang araw ko pa lang, sa trabaho, at hindi ko alam. Binibining Cruz, bukas ay magiging mas maingat ako. Pakiusap, hayaan mo na si Leo. Hayaan ka, para lumapit ka kay Alejandro sa ngalan ng iyong anak at para tanggapin ka sa trabaho ng may eksepsyon. Binibining Cruz, totoo na hindi ko. Sinusubukang akitin si Ginoong Reyes. Naglakas loob ka pa ring sumagot sa tuwing naiisip ko, kayo ni Alejandro na magkalapit. Gusto kitang pahirapan ng 1,000 beses. Mga gwardya, ilabas ninyo ang bastardong ito at itapon sa kalye. Lolo, anong ginagawa mo rito? Ay, nalaman kong natagpuan na ang aking apo sa tuhod. Paano ako hindi pupunta? Ang lugar na kailangan nating halugugin ay may 88 palapag. Hindi mo ito kakayanin. Hoy, binata, sino ang minamaliit mo? Ang lolo mo ay kampiyon ng tennis ng mga veterano. Sige. Kung gayon, maghahati tayo. CJ, ngayon, kailangan kong dalhin ang aking apo sa tuhod. Pawi, tara na. Leo, Nanay, iligtas mo ako. Leo, Binibining Cruz, kung may galit ka sa akin, huwag mong saktan ang bata. Leo, bitawan mo siya ngayon din. Nanay, Naglakas loob ka pa ring lumaban. Ayaw mo sa mabuting paraan, kaya idaan natin sa masama. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa mga umaapi sa akin. Sabihin mo, anong relasyon mo kay Alejandro? hoy, Ginang, bitawan mo ang nanay ko. Leo, gumising ka, Leo. Ginoong Reyes, anong nangyayari sa'yo? Masamang balita. Nasa panganib si Leo. Kailangan natin siyang hanapin sa lalong madaling panahon. Napakasama, sa teritoryo ng Grupo Reyes, paano sila naglakas loob na saktan ang pinahahalagahang tagapagmana ng mga Reyes? HMM. Lintik, papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Naghahanap na kami sa lahat ng dako. Ang batang amo. Nasaan siya? Nahanap na namin ang 12 palapag. At ang 13 palapag, pati na rin ang mga opisina sa itaas na palapag. Hindi pa namin ito nahanap. Sa ika-13 palapag, mayroon ba tayong makukontak? Ang 13 palapag ay ang departamento ng marketing. Naroon si Binibining Cruz. Dali, tawagan ninyo siya at tanungin. Opo, Ginoong Reyes. Hello. Hello. Dugo. Leo, huwag kang matulog. Huwag mong takutin si nanay. Leo, gumising ka. Hinahanap siya ni Ginoong Reyes. Alejandro, ano ang kailangan mo sa akin? Valeria, nakakita ka ba ng isang bata na 6 na taong gulang, na may kulot na buhok, na mahilig magsuot ng makukulay na damit? Anak ko siya. Aba, si Sofia Santos. Lumabas na may anak ka pa pala kay Alejandro Reyes at naglakas loob ka pang sabihin na hindi mo siya inakit. Hindi ko hahayaang sinuman ang umagaw sa aking posisyon bilang Ginang Reyes. Hinding-hindi. Alejandro, ito ay opisina. Paano magkakaroon ng bata rito? Binibining Cruz, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo akong dalhin si Leo sa ospital. Masama na ang kanyang kalusugan, at ngayon ay critical ang kanyang kondisyon. Hahayaan ko kayong umalis.
At hahayaan ko kayong hanapin si Alejandro. Ako, si Valeria Cruz. Tinatawag mo akong tanga. Ipinapangako ko sa iyo, mula ngayon, hindi na ako lalapit kay Ginoong Reyes. Huli na ang lahat. Kayo, paghiwalayin ninyo sila. Ang balingwingoy na ito, ihagis ninyo sa bintana. Leo, ano ang ginagawa ninyo? Leo, Valeria Cruz, gumagawa ka ng pagpatay. Binibining Cruz, opisina ito, pagkatapos ng lahat, hindi ko akalain na angkop ito. Ano ang pakialam mo? Si Binibining Cruz ay ang magiging asawa ng presidente. Ang kawawang ito ay magiging mas mahalaga kaysa kay Binibining Cruz. Si Binibining Cruz at ang pamilya Reyes ay matagal nang magkaibigan ng pamilya. Ang presidente ng konseho ay mag-aalala ba sa ang cute-cute na ito? Dali, labas. Umalis kayo. Bitawan ninyo ako. Leo, Ang cute-cute, nang ahas kang kalmutin ang mukha ko. Tapusin ninyo siya. bitawan ninyo ang anak ko. Kung mayroon kayong problema, sa akin kayo lumapit. Tumahimik ka. Sige. Tapusin ninyo siya ngayon din. Nanay, Teka. Ang balingwingoy na ito ay humihinga pa. Kung gayon, perpekto. Gusto kong makita mo ng sarili mong mga mata kung paano ko gagawin na ang sarili mong laman at dugo ay pahirapan ng 1,000 beses. Hindi, tigil. hindi, Leo. Nanay, lahat kayo ay masama. Tulong. Tigil. Tigil. Iligtas. Iligtas si nanay. Alejandro. Leo. Anong katapangan ninyo? Paano kayo nangahas sa aking Grupo Reyes na gumawa ng ganoong kalupitan? Ginoong Ricardo, si Binibining Santos po, dinala niya ang kanyang anak sa kumpanya at nilabag ang mga patakaran ng kumpanya. Ako lang. Mga gwardiya, lahat ng nagbuhat ng kamay, ikulong silang lahat. Opo, Ginoong Reyes. Ito ay tungkol sa tagapagmana ng mga Reyes. Huwag niyong hayaang makatakas ang sinuman. Sige. Ang balingwingoy na ito, totoo kaya na siya ay isang desendyente ng mga Reyes. Tapos na ako. Lubusan akong tapos. Maawa po kayo, Ginoong Reyes. Hindi na namin ito uulitin. Dalhin niyo sila. Hindi ako maaaring manatiling nakatunganga. Director Martos. Kumusta ang aking apo sa tuhod? Ginoong Ricardo, wala na sa panganib ang bata, ngunit nagtamo siya ng malakas na tama sa ulo, at mayroon siyang ilang sugat sa katawan. Pinaghihinalaan namin na kamakailan lang ay pinagmalupitan siya. Pang-aabuso. Paano nila nagawa ito sa isang bata? Elan, mabuti, Binibining Cruz. Ginoong Ricardo, lahat ng sangkot ay nahuli na at nakakulong sa bodega ng opisina. Naghihintay ng kanilang interogasyon. Mabuti. Sisiguraduhin kong magbabayad ang lahat ng nanakit sa aking mahal na apo sa tuhod. Opo. Sandali. At saka, gusto kong makuha mo agad ang mga dokumento ng pagkakakilanlan ni Leo. Kapag nagising si Alejandro, ipapormal nating kilalanin si Leo bilang bahagi ng pamilya. Sabihin niyo, sino ang nag-utos sa inyo na gawin ito ngayon? Walang magsasalita, tama ba? Gapusin silang lahat, itapon sa dagat, at ipakain sa mga pating. Opo. Hindi. Magsasalita ako. Sasabihin ko ang lahat. Opo. Magsalita ka ng mabilis. Ginoong Ricardo. Bakit nagmamadali? Nahanap mo na ba ang mga dokumento ng pagkakakilanlan ni Leo? Ginoong Ricardo, matapos ang aming masusing investigasyon, wala kaming nakitang impormasyon na nagpapahiwatig na si Leo ay miyembro ng pamilya Reyes. Bukod pa rito, wala siyang marka ng koneksyong empatiya sa braso. Sa makatuwid, maaaring hindi. Anak ni Alejandro si Leo. Ano ang sinasabi mo? Hindi. Impossible ito. Deti si Leo, ang kanyang mga katangian,
ay malinaw na, tanda ng koneksyong empasya. Paano nangyari na hindi siya nagmula sa aking pamilya Reyes? Pero, kinumpirma na ng NARS ng ilang beses at wala talagang marka. Hindi naiintindihan ng NARS ang sikreto ng aking pamilya Reyes. Pupuntahan ko at titingnan ko mismo. Wala talaga. Paano ito nangyari? Ginoong Reyes, nagkamali ba tayo? Hindi. Ang gene ng koneksyong, empatya ng aming pamilya Reyes ay hindi nagsisinungaling. Bukod pa rito, ang batang ito ay kamukhang kamukha ni Alejandro noong bata pa siya. Napala. Binibining Cruz. Kumusta ang investigasyon? Tungkol sa insidente ni Alejandro sa Rosal na Burol, 5 taon na ang nakalipas. Valeria Cruz. Paano nangyari na kasama rin siya sa listahan ng team building activity sa Rosal na Burol noon? Hindi ito, nagkataon lang. Pumunta kayo sa bodega at dalhin niyo si Valeria Cruz. Gusto ko siyang tanungin mismo. Opo. Ginoong Ricardo, ang tungkol kay Leo ay walang kinalaman sa akin. Wala akong alam. Valeria Cruz, tinatanong ko, ano ba talaga ang nangyari sa Rosal? Naburol 5 taon na ang nakalipas. Bakit ka rin naroon sa team building activity na yon? 5 taon na ang nakalipas. Ginoong Ricardo. Bata pa lang ako ay gusto ko na si Alejandro, kaya 5 taon na ang nakalipas. Sumama rin ako sa team building activity sa Rosal na Burol. Ako. Valeria Cruz, hindi ka pa rin ba magsasalita? Oo, sasabihin ko. Lihim kong binigyan ng droga si Alejandro. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong masipag na pagtatrabaho sa panahong ito. Sa totoo lang, napakasimple lang ng team building activity natin ngayon. Gusto ko lang na mag-enjoy at magsaya kayong lahat. Palakpakan. Hindi ka ba sasama sa akin para uminom? Bata pa siya, pero unti-unti pa rin siyang makakakilos. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Sige, kung gayon. Mag-toast tayo. Cheers! Alejandro, malapit ka nang maging akin. Sige. Magpatuloy kayo sa paglalaro. Nasaan siya? Alejandro, kung makita ito ng iba, tapos na ang lahat. Ano, Valeria Cruz, napakawalang hiya mo. Paano mo nagawang bigyan ng droga si Alejandro? Ginoong Ricardo, hindi ko iyon sinasadya. Sa sandaling iyon, nawalan ako ng katinuan. Mahal na mahal ko si Alejandro, kaya nagawa ko ang ganoong katangahan. Pero, hindi ko nakuha. Ibang babae, kasama si Alejandro. Ibang babae? Nasaan na ang babaeng yun ngayon? Hindi ko alam kung sino siya. Sa kanyang pananamit, marahil ay isang tagapitas ng kabute mula sa lugar. Isang tagapitas ng pabute? Isang tagapitas ng pabute? Valeria Cruz. Hindi pa ako tapos sa'yo dahil sa pagmamaltrato mo kay Leo. At ngayon, balak mong gamitin ang nakaraan para maghasik ng pagdududa at humingi ng tawad? Alejandro, hindi ko iyon ginawa. Maniwala ka sa akin. 5 taon na ang nakalipas, nakita ko mismo, sa Rosal na Burol, ang babaeng kasama mo ay hindi si Sofia Santos.
Talaga bang iniisip mong, hindi kita kayang saktan? Alejandro, kumalma ka. Ito ay tungkol sa lahi ng mga Reyes. Hindi natin ito pwedeng baliwalain. Una, hayaan mo siyang matapos magsalita. Valeria Cruz, dahil sinasabi mong, hindi si Sofia Santos, ang babaeng iyon. Sino siya kung gayon? Mukhang siya ang anak ng isang magsasaka sa lugar na kumikita sa pamamagitan ng pagpitas ng kabute. Ang pangalan niya ay Laura Garcia. Pagkatapos noon, nagkaroon siya ng anak kay Alejandro. Imposible, Lolo. Hindi ba sinabi mong may marka ng koneksyong empatiya ang kansilyo ng ating pamilya Reyes? Alejandro, posibleng nagkamali tayo. Ngayon, wala nang marka si Leo. Paano nangyari yan? Sofia Santos, tapos na ang swerte mo. Tatay, tapos na ako. Sa tingin ko, nasaktan ko ang nag-iisang apo sa tuhod ni Ginoong Ricardo. Ngayon, nasa ospital siya. Anong gagawin ko? Tatay, iligtas mo ako. Ano, kailan nagkaroon ng apo ang pamilya Reyes? Hindi ko alam. Pero nagbanta si Ginoong Ricardo Reyes. Nawawasakin ang lahat ng nanakit sa kanya. Nagawa na ba nila ang pagsusuri ng pagiging ama at nakumpirma na? Hindi pa. Lanan, kung ganoon, may pagkakataon pa tayo na guluhin ang sitwasyon. Valeria Cruz, saan mo sinabing naroon ang ina at ang anak ngayon? Sa Villa Rosal. CJ, ngayon din, magpadala ka ng tao sa Villa Rosal at ibalik mo ang babae at ang kanyang anak. Lolo, hindi natin lubos na mapagkakatiwalaan. Ang sinasabi ni Valeria Cruz, tama ba? Paano kung niloloko niya tayo? Kalma. Ang gene ng koneksyong empasya ng ating pamilya Reyes ay hindi nagsisinungaling. Pagdating nila, malalaman natin agad sa isang pagsusuri. Kaninong anak yan? Nanay. Leo, hindi talaga siya ang anak ko. Ginoong Ricardo, Ginoong Reyes. Anong nangyayari? Nagising na si Binibining Santos at hinihingi niyang makita si Leo. Leo, nasaan ang Leo ko? Leo, Hi, Ginoong Reyes. Nasaan si Leo? Kumusta siya? huwag kang mag-alala. Ayos lang si Leo. Nagpapahinga siya ngayon. Ginoong Reyes, nakikiusap ako. Dalhin niyo ako kay Leo. Gusto kong manatili sa tabi niya. Sige. Dadalhin. Kita ngayon. Mag-ingat ka. Leo. Kasalanan lahat ni nanay. Hindi ka naprotektahan ng maayos ni nanay. Nang makita kong umiiyak si Sofia. Bakit ang puso ko ay sobrang sakit? Huwag kang mag-alala. Ayos lang si Leo. Ginoong Reyes, salamat sa pagligtas kay Leo. At ang gasto sa ospital, pinabayaran ko na kay Binibining Cruz. Ang mga ito, bibigyan kita ng 3 araw pang pahinga. Kaya, alagaan mong mabuti si Leo. Kung gayon, Alejandro, umalis na tayo. Hayaan nating magpahinga si Leo. Sige, magpahinga ka rin. Lolo. Hindi ba ikaw ang hindi nagpahintulot sa akin na manatili sa loob? Hindi mo ba gustong-gusto rin si Leo? Gusto ko si Leo, pero sa huli, hindi siya anak ng pamilya Reyes. Hindi dapat malaman ng publiko ang bagay na ito. Mas mabuting umuwi na tayo. Pero ngayon ang ina at ang anak. Tama na. Alam ko ang ibig mong sabihin, pero hindi ito oras para sa sentimentalismo. Kapag dumating na si Laura at ang kanyang anak, lahat ay magiging malinaw. Sige.
Ay, Lolo, huwag kang maglaro sa iyong kwintas. Laura. Ito ang ama ng bata, ang kasalukuyang presidente ng Grupo Reyes, si Alejandro Reyes. Si Sofia Santos, ang cute-cute na iyon, pala noong panahong iyon, ay nakasama ang isang napakagwapong lalaki. At may ganoong kapangyarihan at pera, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Ginoong Ricardo, Alejandro. Siya si Laura at ang bata. Ikaw ba, talaga ang babae noong gabing iyon? 5 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng gabing iyon sa Rosal na burol, nawala ka. Ako, isang dalagang babae, ay nabuntis ng hindi kasal, at naging katuwaan, ng buong bayan. Ito ang ibinigay mo sa akin noong gabing iyon. Ito ang singsing ng pamilya, Reyes. Kaya ikaw nga talaga ang babaeng iyon. Ano? Sinasabi mo bang, si Sofia Santos, ang cute-cute na iyon, 5 taon na ang nakalipas, ay nakipagtalik sa mabangis na lalaking iyon, at ngayon siya, ang presidente ng Grupo Reyes, si Alejandro Reyes. Tama. Bakit, ang cute-cute na iyon ay napakaswerte? Kaya ngayon may pagkakataon. Kapara palitan ng kanyang pagkakakilanlan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pamilya Reyes ay hindi alam na ang babae noong gabing iyon ay si Sofia Santos. Alam lang nila na siya ay isang tagapulot ng kabute mula sa Villa Rosal. Ito ang iniwan ng mabangis na lalaking iyon kay Sofia Santos. Noong panahong iyon dahil nakita kong may halaga ito, kinuha ko. Tama. Ito ang singsing ng pamilya Reyes. Sa pamamagitan nito, HM, at sa mga pekeng ebidensyang ito, siguradong malilinlang natin ang mga Reyes. Sofia Santos. Sa buhay na ito, hinding-hindi mo ako malalampasan. HM. Ginoong Ricardo, ito ang ulat ng pagsusuri ng pagiging ama sa pagitan ni Alejandro at ng bata. Ginoong Ricardo, Ginoong Reyes, siya ba talaga ang batang amo ng pamilya Reyes? Tama. Ito, walang duda, ang marka ng koneksyong empatya na eksklusibo sa aming pamilya Reyes. Lolo, Danny, miss na miss ko kayo. Sabi ni nanay, hahanapin tayo ni tatay. Mabuting bata, marami kang pinagdaanan sa mga taong ito. Tatay. Siya ang aking tunay na anak, bakit wala akong, kahit kaunting, kagalakan? Dahil siya ay isang bata, mula sa aming pamilya Reyes, dapat ay mayroon siyang, marka ng koneksyong empatiya na minana namin, sa pamilya, tama ba? Simulan natin ang pagsubok, Ginoong Ricardo. Elan, Pagsubok. Anong pagsubok? Mayroon na tayong pagsusuri ng pagiging ama. Hindi pa rin ba kayo naniniwala sa akin? Ang pagkilala sa pamilya ay hindi nakabatay sa pagsusuri ng pagiging ama, kundi sa, sa koneksyong empatiya. Magdala ng kahoy. Opo. Alejandro, malayo ang nilakbay ng mag-ina. Hindi ba ito medyo? Ang anak ko ay hindi ganoon kadelikado. Gawin ninyo. Ano ang ginagawa ninyo? Maliit pa si Danny, matatakot siya. Tulong, nanay. Ayaw kong saktan nila ako. kung si Danny ay tunay na dugo ni Alejandro, kapag na-activate ang koneksyong empasya, mararamdaman niya ang parehong sakit na nararamdaman ni Danny. Ano? Leo, lakasan mo ang loob mo. Malapit na tayo. Sige, nanay. Leo, anong nangyari? Saan ka nahulog? Leo, patawad. Walang silbi si nanay. At pinapahirapan kita. Kasama ko. Nanay, huwag kang umiyak. Hindi masakit kay Leo. CJ. Sandali lang. Bibili ako ng bagong sapatos para kay Leo. Para magningning siya sa kompetisyon bukas. Oo.
Tama, ito nga. Ito ang katangian ng koneksyong empatya ng aming pamilya Reyes. Si Danny, walang duda, ay mula sa dugo ng aming pamilya Reyes. Nag-react siya. Tinutulungan ako ng langit. Kaya pala, ang pagkawala ko sa kontrol nitong mga panahong ito ay dahil sa batang ito. Sa wakas ay may tagapagmana na ang aking pamilya Reyes. Sa dami ng ebidensya sa harap ko. Ano pa ang pagdududahan ko? Binibining Cruz, sabihin ninyo, ayusin mo, ipahayag sa buong syudad, ipagdiwang ang pagbabalik ng batang amo. Opo. Boss, bigyan mo ako ng 2 inihaw na sausage. CJ, Ang singsing ng pamilya ni nanay, paano yan napunta dyan? Leo, halika tulungan si nanay. Sige, nanay. Hindi ba yan ang eksklusibong kotse ng pamilya Reyes? Sabi nila, isa lang yan sa buong syudad. Nga, sino ang babaeng yan? Paano siya nakapagpakasal kay Ginoong Reyes? Nanay, hindi ba si Leo? Medyo, iba sa dati. Yes, sir. Tingnan natin, nanay. Kaya siguro si Leo, ngayon ay suot ang mga bagong sapatos na ito. Ang ganda-ganda nila. Hehe, kaya, Leo. Aba, hindi ba ito ang pinsan ko na nakipagtalik sa kung sinong lalaki at nabuntis nang hindi kasal? Sofia, tingnan mo ang itsura na parang walang alam sa mundo. Laura, anong ginagawa mo rito? At sasabihin ko sa'yo, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ito ay eskwelahan. Ano naman kung eskwelahan to? Mayaman na ako ngayon. Ikaw, ang cute-cute na hamak, at itong isa pang cute-cute. Kahit saan, hindi kayo karapat dapat kausapin ako. Mayroon ka ba ang kaisipang, makaluma, anong siglo ka nabubuhay? Tigilan mo na ang mga ganyang salita at ang anak ko, hindi siya cute-cute. Humihingi ka ng tawad sa kanya. Ako, hihingi ng tawad sa mga taong tulad ninyo, kahit sa panaginip mo. Ngayon, kailangan mong humingi ng tawad. Sofia, ikaw, ang cute-cute. Alam mo ba kung sino ang lalaki ko? Wala akong pakialam kung sino siya. Ininsulto mo ang anak ko, kaya kailangan mong humingi ng tawad. Siya ang presidente ng Grupo Reyes, si Alejandro Reyes. Siya ang presidente ng Grupo Reyes, si Alejandro Reyes. Ang asawa mo ay si Alejandro Reyes. Tama. Natatakot ka ba? Sandali, may itatanong ako. Kung ang isang 6 na taong gulang na bata ay biglang lumuhod, ano kaya ang dahilan? Para sa susunod na season, plano kong gumawa ng brand ng damit pambata. Binibining Santos. Isinasaalang-alang ang iyong sitwasyon. Ilarawan mo sa akin kung ano ang paboritong estilo ng damit pang tag-init para sa isang bata na 6 na taong gulang. Kaya pala, ang batang amo na hinahanap ni Ginoong Reyes ay anak pala ni Laura Garcia. Kasi naman, ang Ginoong Reyes ay may napakapangit na panlasa, di ba? Anong nangyayari? Sino ang pinag-uusapan ako? Ay, wala. Tuloy lang sa pagsasalita. Leo, tara na. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga taong may problema sa ulo. Baka mahawa ka pa. Huminto kayo. Sino ang nagsabi sa inyo na umalis? Dinumihan mo ang aking limited edition na sapatos. Hindi, ikaw ang bumangga sa akin at nagpadumi nito. Ang liit-liit mo pa lang. Marunong ka nang magsinungaling. Sofia Santos, ganyan mo ba pinalaki ang anak mo? Huwag mong subukang hawakan ang anak ko, bukod pa rito.
kung paano ko pinalaki ang anak ko, ay hindi mo na problema, kaya huwag kang makialam sa hindi mo sakop. Binalaan kita, hindi ito matatapos ng ganito, o luluhod ka, at lilinisin ang sapatos ng anak ko. Oh, huwag kang umalis dito. Bruha, huwag mong pakialaman ng nanay ko. Leo. Laura Garcia, bitawan mo ako. Binalaan kita. Kung may mangyari, sa anak ko ngayon, isinusumpa kong papatayin kita. Nanay. Anong nangyayari? May nangyari ba? Kay Danny? Paano naging si Leo? Danny, Tatay, tulungan mo ako. Masakit talaga. Danny. Anong nangyari? Sabihin mo kay tatay. Alejandro, sa wakas dumating ka na. Si Sofia Santos yan. Siya at ang anak niya ang nanggugulo sa amin. Itong balingoy-ngoy. Sinaktan pa si Danny. Magsalita ka ng kalokohan. Ikaw ang nag-udyok sa anak mo. Nasaktan. Ang Leo namin muna. Kami ang unang nanakit. Sofia, buksan mo ang mga mata mo at tingnan kung sino ang umiiyak. Inuudyukan mo ang anak mo na magpanggap na biktima, at dito ka pa pumunta para baluktutin ang katotohanan. Ngayon, kailangan nating tawagan ng pulis at ipahuli sila sa presinto. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Wala kaming ginawang masama. Makulong kayo. Pasensya na, kasalanan ko. Leo, wala tayong ginawang masama. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kanila. Ginoo, pakiusap, huwag ninyong dalhin ang nanay ko sa presinto. Hindi ko talaga siya sinaktan. Tama na. Tapusin na natin ang usaping ito dito. Alejandro, sinaktan niya ang anak namin. Sinabi ko, natapos na ang usaping ito dito. Mga kalahok, handa na ba ang panimulang linya? Handa na. Leo, handa ka na ba? Pakinggan mo ang hudyat ni nanay. Handa na? Tara na, CJ. Nanay, napakan mo ang pa ako. Handa, simula. CJ, Leo. Sige, nanay. Sige. Tara na. Sige. Munting Danny, ayos lang ba kayo? Kailangan nyo ba ng tulong? Hindi na kailangan. CJ. CJ, Leo, kaya mo yan. Malapit na tayo sa finish line. Huwag kang mag-alala, nanay. Nanay, bilisan mo, mananalo sila. Alam ko na. Sige, sige. Oo, nanay, nanalo tayo. Leo, ikaw ang pinakamagaling. Sofia Santos. Tingnan natin kung gaano katagal ang kaligayahan mo. Ang susunod na laro ay dodgeball ng mga magulang at anak. Sige. Sofia Santos. Tingnan natin kung paano ka magtatago. Nanay, ay, ingat.
Oh, salamat. Walang anuman. Sige. Hindi ka pa ba magpapahinga? Mayroon pa akong trabaho na kailangan gawin. Hayaan mong masahihin kita para makapag-relax ka. Hindi. Bigla kong naalala na sa tingin ko ay mayroon akong ibang pulong na napaka-urgent na kailangang puntahan. Matulog ka na, okay? Sofia Santos. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo para mahanap si Sofia Santos at paniwalain siya na ikaw ang lalaki. 5 taon na ang nakalipas. Ako? Magpapanggap na ako ang lalaking yon. Tama. Kapag nagawa mo iyan, bibigyan kita ng 6 na milyong piso. Tapos, Kumpirmado na, si Laura Garcia ang babae noon. Ngunit bakit? Patuloy akong nakakaramdam ng likas na pagtanggi sa kanya, at sa kabilang banda, kay Sofia Santos, bakit ako nakakaramdam ng ganitong hindi maipaliwanag na pagiging pamilyar? Hoy, Binibining Cruz. Papasukin mo sandali si Binibining Santos. Ginoong Reyes, wala si Binibining Santos. May dumating para sunduin siya. Nagpunta sila sa cafeteria sa ibaba. Ha? Ito siguro ang tatay ni Leo, di ba? Ano pa ba ang inaasahan ko? Sinasabi mo bang, ikaw ang lalaki noon? Ang tatay ni Leo. ako ito. Sa lahat ng taon na ito, palagi ko kayong hinahanap. Masyadong madilim ang gabing iyon. Hindi ko masyadong nakita ang mukha niya. Ngunit may pakiramdam ako na hindi siya iyon. Kung gayon, sabihin mo sa akin, anong uri ng damit ang suot ko? Matagal na ang nakalipas. Hindi ko na masyadong matandaan. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo noon? Dineretso ako. Nagsisinungaling ka. Noon, malubha ang sugat mo. Ako ang nasa gabing iyon. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang tungkol sa droga? Hello? Ano? May nangyari kay Leo. Sige, pupunta ako dyan ngayon din. Nabulgar na. Hindi ito pinaniwalaan ni Sofia. Walang silbi. Hindi mo magawa ng maayos kahit ang simpleng bagay na ito. Hayaan mo, ako na mismo ang gagawa. Laura, ikaw na naman? Sofia, ngayon, hindi ako ang naghahanap ng gulo sa iyo. Ang anak mo, ang may mahabang kamay. Ninakaw niya ang mga gamit ng dani ko. Mayroon kaming mga saksi at ebidensya. Hindi totoo. Wala akong ninakaw. Nagtiwala ako kay Leo. Hindi siya magnanakaw. Ano ang silbi ng tiwala mo? Kitang-kita ang mga katotohanan. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Laura, ikaw, Ginang Reyes, ipinapakita ng security footage na. Sa katunayan, kinuha ni Leo ang mga gamit ni Danny. Ngayon, ayon sa mga patakaran ng paaralan, kailangan ng paalisin si Leo. Hindi nila siya pwedeng paalisin.
Professor, nakikiusap ako. Pakiusap, bigyan niyo pa ng isa pang pagkakataon si Leo. Napakabata pa niya. Ngunit ang mga patakaran ay patakaran. Maliban kung makukuha ang pahintulot ng kabilang pamilya para ayusin ito ng pribado. Kung hindi, wala akong magagawa. Laura, nakikiusap ako. Hayaan mo na si Leo. Gusto mong ayusin ito ng pribado. Sige. Lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Kung masisiyahan ako, baka palampasin ko ito. Ikaw, Ayaw mo. Kung gayon, hintayin mong paalisin ang balingwingoy na ito. teka. CJ, luluhod ako. Laura, nakikiusap ako sa iyo. Iwanan mo na si Leo. Nanay, huwag kang lumuhod. Hindi nagnakaw si Leo ng kahit ano. Ito, ang ating plano para sa taong ito. Ginoong Reyes, ayos lang po ba kayo? Ang pulong ngayon ay kanselado. Ginoong Reyes, imbestigahan mo na kung ano ang nangyari kay Danny sa eskwelahan. Sige po, pupunta na ako ngayon. Dahil, magpinsan tayo, sa pagkakataong ito. Magiging mapagbigay ako, at iiwanan ko kayo ng payapa. Dahil walang isasampang kaso, makakatanggap siya ng malubhang paglabag. Teka, hindi pa ako tapos. Sa loob ng 1 linggo, dalhin mo sa akin ang 1 milyong piso bilang kabayaran. 1 milyong piso. Ano, hindi mo kaya? Kung gayon, maghintay ka, napaalisin ang anak mo. Sige, tinatanggap ko. Nanay, patawad. Kasalanan ko, pero si Leo ay talagang walang ninakaw. Alam ni nanay na walang ninakaw si Leo. Pero, para makapagpatuloy si Leo sa pag-aaral, kailangan bayaran ni nanay ang perang iyon. Kaya, maghahanap si nanay ng part-time na trabaho. Leo, gusto mo bang samahan si nanay? Gusto ni Leo na samahan si nanay. Tara na. Bilasin mo, idiota ka ba o ano, ang bagal mo. Mas mabilis, mas mabilis, mas mabilis, mas mabilis, mas mabilis, mas mabilis, mas mabilis. Danny, ano ang ginagawa mo? Danny, ano ang ginagawa mo? Danny, bilang isang ina po ng mga Reyes, paano ka naging ganyan kawalang galang? Ang mga patakaran ng pamilya Reyes, saan mo iniwan? Ang tatay ko ang presidente ng Grupo Reyes. Nandito sila para pagsilbihan ako. Ano ngayon kung sinipa ko siya? Ikaw. Nababaliw ka na. Sino ang nagturo sa iyo ng mga kalokohang yan? Lolo, huwag po kayong magalit. Si Danny, mula pagkabata, ay nakipaglaban sa akin para makabangon sa isang mahirap na kapaligiran. Kaya hindi maiiwasan na nagkaroon siya ng ilang masasamang ugali. Huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon, tuturuan ko siya ng mahigpit. Siguradong magbabago siya. Ay, kasalanan namin dahil hindi namin kayo dinala agad sa bahay. Sa huli, huwag nang maulit. Lolo, nakikialam ka sa hindi mo sakop. Lahat ng henerasyon ng mga Reyes ay nagtataglay ng kabutihan at kapakumbabaan. Sa dugo, paano nangyari na kay Danny ay nagbago ito? Halika, tuta, kumain ka para hindi ka na magutom. Aso, kumain ka ng mabilis para hindi ka magutom. Leo, anong ginagawa mo rito? Kumusta, Ginoong Ricardo? May pwesto ang nanay ko dyan sa harap.
Hinihintay ko siya rito, para hindi ko siya abalahin. Napakabait at matalino na bata, kung apo sa tuhod ko lang siya, napakagaling sana. CJ, sa supermarket sa tapat, bumili ka ng mga matamis na gusto ng bata. Opo. Huwag na po kayong mag-abala, Ginoong Ricardo, hindi pa gutom si Leo ngayon. Ayos lang, tanggapin mo ito bilang regalo mula sa lolo mo. Ang asong ito, ang cute-cute. Aso ba ito sa kalye? Opo. Ginoong Reyes. Halika, Leo, halika at tingnan kung ano ang gusto mong kainin. Huwag na po kayong mag-abala, Ginoong Ricardo. Sinabi ng nanay ko na huwag akong tatanggap ng mga bagay mula sa mga estranghero. Ay, ayos lang. Sige na, kumain ka para sa akin, di ba? Sige po, salamat, Ginoong Ricardo. Halika, tingnan mo kung ano ang gusto mo. Iyan ang marka ng koneksyong empasya. Baka malabo na ang paningin ko dahil sa edad. Leo, anong nangyayari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Ang proyekto sa timog ng lungsod, sa susunod na linggo, kailangan ng matapos. Ginoong Reyes, ayos lang po ba kayo? Lumabas ka. Bakit bigla akong nagka-allergy? Nararamdaman ko na naman ba ang nararamdaman ni Danny? Dali, ibigay mo sa akin ang gamot para sa allergy. Salamat, Ginoong Ricardo. Pero, paano ninyo nalaman na may allergy ako? Ang apo kong si Alejandro, katulad mo rin siya, mula pagkabata, allergic siya sa balahibo ng melokoton. Allergic din ba si Alejandro sa balahibo ng melokoten? Kung gayon, kailangan niyang mag-ingat. Kung hindi, magiging. Kasing sama rin ang pakiramdam niya tulad ko. Elnan, Leo. Ginoong Ricardo. Anong nangyari kay Leo? Nakahawak ba siya ng melokoton? kasalanan ko ang lahat. Gusto kong bilhan si Leo ng makakain, at sa simula hindi ko alam na allergic siya sa melokoton. Pero huwag kang mag-alala, nabigyan ko na siya ng gamot para sa allergy, walang dapat mangyari. Salamat sa pag-aalaga kay Leo. Kung gayon, aalis na kami. Elnan, Paalam, Ginoong Ricardo. paalam. Ginoo, hinihintay ka ni Ginoong Ricardo. Sige, naiintindihan ko. Lolo, gabi na, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Nakabalik ka na. Kaninang hapon, nakita ko si Danny na sinasaktan at sinisigawan ang mga katulong, walang galang. Wala man lang siya ni Katiting na anino ng isang Reyes. Siguro hindi lang siya, sanay sa mga patakaran dito, sa ngayon. Ang mga patakaran ay itinuturo. Ngunit ang kabutihan ay likas. Napala. Kaninang hapon, nakita ko rin si Leo. Ang batang iyon ay mabait at magalang. Napakakaakit. Totoo ba? Kung siya ang aking apo sa tuhod, napakaganda sana. Gusto ko rin sana na siya ang aking anak. At si Sofia Santos. Napala. May isa pa. Hindi ba ito nagkataon? Si Leo, tulad mo, ay allergic din sa mga melokoton. Lolo, paano mo nalaman? Gusto ko siyang bilhan ng pagkain.
at hindi sinasadya, ay nahawakan ko ang isang melokoton. Sa simula, hindi siya tumitigil sa pagbahing. Ang bata, dahil sa allergy, ay sobrang nangangati, kaya ang kanyang maliliit na kamay ay hindi tumitigil sa pagkamot. Napakakatawa. Lolo, kaninang hapon, sa opisina, nagkaroon din ako ng allergic reaction. Ano? Nagkaroon ka rin ng reaction? Akala ko, nagkaroon ako ng gene ng koneksyong empatiya kay Danny. May tumawag ng sinuman. Ginoong Reyes. Kaninang hapon ba, nahawakan ni Batang Amodani ang anumang melokoton? Ginoong Reyes. Si Batang Dani ay buong hapon na naglalaro sa kanyang kwarto. Hindi siya nakahawak ng anumang melokoton. Kaninang hapon. Sabay kaming nagkaroon ni Leo ng allergic reaction. Pero si Danny ay hindi. Kaya ba ang taong may gene ng koneksyong empatiya ko ay si Leo? Pinaghihinalaan ko na, ang sikreto ng gene ng koneksyong empasya ng pamilya Reyes ay nabunyag na. May gumagamit nito para lokohin tayo. May gumagamit nito? Ibig mong sabihin, umaarte si Laura Garcia? Sa ngayon, hindi pa tayo makakakuha ng tiyak na konklusyon. Ang pinaka-urgent ay imbestigahan ang pinagmulan ni Leo. Binibining Cruz, Sabihin mo, ayusin mo na magpad na test ang dalawang bata. Tandaan, sa pagkakataong ito kailangan nating tiyakin na ito ay walang palya. Sa anumang paraan, hindi maaaring mawala sa mundo ang dugo ng mga Reyes. opo, Ginoong Reyes. Aasikasuhin ko agad. Elnan. Kapag nakumpirma na ang pagkakakilanlan ni Leo, agad nating ayusin ang isang piging ng pagkilala sa pamilya. Sa piging, opisyal nating ipapahayag na si Leo ang magiging tagapagmana ng pamilya Reyes. Dalhin mo ang mga tao mo ngayon din, si Sofia Santos, at ang cute-cute na iyon. Alisin mo sila. Nanay, gusto kong sumama sa'yo. Masyadong malamig sa labas ngayon. Leo, manatili ka sa bahay at hintayin si nanay. Okay. Hindi, nanay, gusto kong sumama sa'yo. CJ, pero ipangako mo kay nanay na hindi ka tatakbo kung saan-saan. Tara na. Leo. Kumusta si Leo? Ayos lang ba siya? Ayos lang si Leo. Ang galing. Kailangan nating makahanap ng paraan para makatakas. Tito, bakit mo kami kinidnap? Kidnap, kasi ako ang tito mo, namimiss kita, at gusto kong makibalita sa'yo. Hindi ba pwede? Ninanakaw ninyo ang lahat ng pera. Nakinita ko nitong mga taon. Noong buntis ako kay Leo, dahil sa pera, pinilit ninyo akong magpalaglag. Pinilit ninyo akong manganak ng maaga, at muntik na kaming mamatay ng sanggol. Ano pa, ang gusto ninyo ngayon? Iyan ay dahil hindi ka disente at kinalagad mo ang buong pamilya. Kung hindi, mayaman na sana kami. Tama. Huwag mong sisihin ang tito at tita mo sa pagiging malupit. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang sarili mo sa paghadlang sa daan ng aming Laura. Ngayon ang piging ng pagkilala sa pamilya ng Grupo Reyes. Kung ikaw at ang cute-cute na ito ay tuluyang mawawala sa mundong ito, ang aming Laura ay magiging ginang Reyes nang walang problema. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa ba si Laura ang Ginang Reyes? Hindi mo pa rin alam, noong taong iyon, ang lalaking iniligtas mo ay ang presidente ng Grupo Reyes, si Alejandro Reyes. Kung hindi dahil noon, ay nagawa naming nakawin ang singsing ng pamilya na suot mo, ang aming Laura ngayon, ay hindi sana nakapagpalit ng iyong pagkakakilanlan ng ganoon kadali. Sinasabi ninyo bang ang tatay ni Leo ay si Alejandro Reyes? Mga halimaw. Kung may sisisihin kayo, sisihin ninyo ang inyong malas na kapalaran. Humadlang kayo sa aming daan. CJ, tapos na ang oras ng makibalita. Oras na para ipadala kayong dalawa sa kabilang buhay. Nanay, pigilan mo ang hininga mo.
Dali, habulin niyo sila. Tara, pumunta tayo sa piging ng pagkilala sa pamilya. Nagpapasalamat ako sa lahat ng panauhin sa pagpunta sa ating piging ng pagkilala sa pamilya. Ginoong Reyes, ipinapakita ng mga resulta na ang batang si Danny ay, sa katunayan, ang anak ni Ginoong Reyes. Ay, paano nangyari yan? Masyado ba akong nag-alala? Ngayon, opisyal kong inaanunsyo na ang apo sa tuhod ng pamilya Reyes, ang magiging tagapagmana ng ating grupo Reyes, ay Hindi siya Reyes, hindi siya tagapagmana ng mga Reyes. Paano siya nakatakas? Kailangan kong umalis agad. Hindi siya kailanman, isang tagapagmana ng mga Reyes. Sofia Santos, tigilan mo ang pagsasalita ng kalokohan. Seguridad, palabasin ninyo siya. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. 5 taon na ang nakalipas. Sa Rosal na Burol, ang taong nagligtas kay Alejandro ay ako. Ano ang sinasabi mo? Alejandro, huwag kang makinig sa kalokohan ni Sofia. Mainggit lang siya sa akin, dahil papasok ako sa pamilya Reyes, at mas mahusay ako sa kanya. Sadyang pinili niya ang araw na ito, para gumawa ng gulo. Noong panahong iyon, nang makita kita, malubha ang iyong sugat, halos walang malay. At ikaw ay binigyan ng droga. Ako ang nakahanap ng ilang halaman at binendahan kita. Naaalala mo ba kung nasaan ang iyong sugat noong panahong iyon? Nasa ilalim lang ng iyong kaliwang tadyang, may napakalalim na sugat. Alejandro, huwag kang makinig sa kanya na gumagawa ng kwento. Si Danny ay mayroong gene ng koneksyong empatiya ng mga Reyes. Paano magiging kasinungalingan yan? Nanay, ito ba ang marka ng koneksyong empatiya? Si Leo rin ay mayroon yan. Nanay, ito ba ang marka ng koneksyong empatiya? Mayroon din si Leo. Leo. Mula nang ipanganak siya, mayroon na siyang markang ito, pero napakakaiba. Minsan lumilitaw ito. At minsan naman ay nawawala na lang bigla. Kaya pala, ito ang marka ng koneksyong empatya ng pamilya Reyes. Sino ang nakakaalam kung ang markang iyan ay pininturahan lang? Alejandro, Lolo, na-verify na ninyo ang koneksyong empatiya ni Danny at may pagsusuri ng DNA. Ang ulat ng EC ay maaari ding palsipikahin. Tigilan mo ang paninira. tama na. Ang gene ng koneksyong empasya ng mga Reyes ay hindi madadaya. Dahil sinasabi ninyong, pareho silang may gene ng koneksyong empasya. Bakit hindi natin ipasuri muli ang dalawang bata? Sa ganoon, malalantad ang katotohanan. Lolo, Tama na. Kung inosente ka, hayaan mong makita ng lahat ng malinaw, ihanda ang mga materyales para sa agarang pagpapatunay. Ginoong Ricardo, hindi maaari. Bata pa lang si Danny. Paano ninyo siya gagamitin sa harap ng maraming tao na parang subject ng eksperimento? Kung totoo, wala kang dapat katakutin. Alejandro, mas pipiliin mo bang maniwala sa isang dayuhan kaysa sa akin? Sa katotohanan lang ako naniniwala. Simulan na ang pagpapatunay. Ha 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 ha. He 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 he. Ang kiliti, ang kiliti, ang Katie. Tama na, sapat na. Si Leo yan. Mabuti, mabuti. Ang tunay na tagapagmana ng pamilya Reyes ay si Leo. Ginoong Ricardo, Ginoong Reyes, mayroon na kaming resulta ng investigasyon. Nalaman namin na si Laura Garcia ang sumuhol sa doktor at pumalsipika sa ulat ng DNA. Ang lahat ng ito ay plinano niya kasama si Valeria Cruz. Magkasabwat sila. Hindi totoo. Si Danny ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Laura Garcia, paano mo nagawang day ng aming pamilya Reyes ng ganyan? Mga gwardya, arestuhin siya at bigyan ng matinding leksyon. Ang magnate ng baybayin, ang mayayamang elite. Sa huli, kami, ang mga hamak na tao, ang nakapaglaro sa inyo sa aming kagustuhan. Ahas, hindi ka pa rin nagpapakita ng pagsisisi. Magsisisi. Bakit ako magsisisi? Lumaban lang ako para sa kinabukasan, para sa akin. At sa aking anak. Mali ba ako, pero hindi mo dapat angkinin ang Hindi sa iyo. Hindi sa akin. Sa iyo ba yan, Sofia Santos?
Bakit ikaw ang pwedeng makuha ang pabor ni Alejandro Reyes? At ang anak mo ang pwedeng maging tagapagmana ng mga Reyes? Ang hindi ko pwedeng makuha. Kahit sa panaginip mo ay hindi mo rin makukuha. Laura, kumalma ka muna. Mag-usap tayo ng mahinahon. Huwag mong saktan ang bata. Laura, kung pakakawalan mo si Leo ngayon, kalilimutan ko ang nakaraan at magsisimulang muli. Kalimutan ang nakaraan at magsimulang muli. Akala mo batang ako? Hindi ako mahuhulog dyan. Nasa isang walang labasan na ako. Kahit mamatay ako, isasama ko ang batang walang galang na ito. Kung maglakas loob kang saktan, siya, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Sofia, ito ang presyo sa pagkuha mo ng lahat sa akin. Ngayon na. Sisirain ko ang pinakamahalaga sa iyo. Hindi. Dali, hulihin niyo siya, at ang kanyang kasabwat, Valeria, walang makakataka sa pamilya mo. Leo, ayos ka lang ba? Sobra mo akong tinakot. Sofia, patawad sa mga taong ito. Pinagdusa ko kayong dalawa ng kawalang katarungan. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ay, tatay, nakakahiya. Maligayang pagdating, Leo Reyes, pabalik sa pamilya Reyes.